Bago tayo magsimula ay mag-shoutout muna tayo sa mga hangal. Shoutout kay Jumel Ortegame, Randy Ciarot, God's Dog Cat, Rosal Vincent from Samar Borongan City, Baby's Life, Teng Matigas, Ruel Ditan, User Jail, Reyna Tangan, Datewar Carl, JR Balane, Hisep Rodriguez, Julius Anthony Mirabona, Dexter Herona, Mau Mau. Hanggang dito na lang muna mga bida para makapagsimula na tayo. At huwag kayong mag-alala sa hindi pa na shoutout dahil nakalista naman ang iyong mga pangalan at nakikita ko ang mga comment nyo, kaya naman simulan na nating balatan ang kabanatang ito. Sa mga nagdaang kabanata ay laking gulat ni Master Duan Siliang sa mga sinabi ni Xiao Chen. At sa pagpapatuloy din ng kabanata ay nag-aalalang sinabi niya kay Xiao Chen na senior ang ganitong bagay, na kahit malakas ka. Ngunit bago pa man matapos si Master Duan sa pagsesalita ay sinabi na ni Xiao Chen na sa harap ng tagalabas, ako pa rin ang disciple na si Xiao Chen, unawain mo ito. Agad namang sinabi ni Master Duan Siliang na naiintindihan ko. Habang palabas siya ng silid ni Master Duan ay sa isip-isip niya na Li Yunfei, na mag-antay ka lang sa pagbabalik ko. Ngunit pagupaman makalabas si Xiao Chen ay sinabi niya kay Master Duan Siliang na siya nga pala, ayaw ko sa mga taong palihim. Minsan lang ito. Tinignan niya si Duan Siliang ng malademonyo at sinabi niya na ayokong pumatay ng basta-basta. Pinagpawisan naman si Duan Siliang sa mga sinabi ni Xiao Chen sa kanya. Ilang sandali pa ay mabilis na naglaho si Xiao Chen. Naiwang tulala si Master Duan Siliang dahil sa mga sinabi ni Xiao Chen sa kanya. Maya-maya pa ay lumabas ang isang elder na sabi pa nga niya na Siliang itong Supreme Reincarnation, hindi ko alam kung ito ba ay biyaya o sumpa. Sinabi naman ni Master Duan na sana nga ay isa itong biyaya. Makalipas ang ilang oras sa Qingyanman ay nandito ang mga disciples na apektado sa nangyaring laban, dahil nga sa teknik na ginamit ng hangal na nilalang. Ay nagtataka sila sa mga nangyayari na sabi pa nga nila na anong nangyari. Nakatulog ba ako? Sinabi naman din ng isa na mukhang nakatulog na rin ako. Ano ang nangyayari? Sa kabilang banda naman sa Xiao Chen's residence ay ganun din ang nangyari sa kanila na takang-taka na kung nakatulog ba daw sila. Ngunit ang hangal na si Liu Han ay tuwang-tuwa sa pag-aakalang patay na si Xiao Chen na sabi pa nga niya na yung Xiao Chen na yun, iniisip ko na sana ay patay na siya ngayon. Maya-maya pa ay bahagyang napalingon ang mga disciples sa pintuan dahil naramdaman nila na may paparating na nilalang, nasabi pa nga nila na kung sino ang parating. Pinagmasdan ni Xiao Chen ang mga disciples na parang sinusukat niya ang mga kakayahan nito. Ilang sandali pa ay nagsalita na siya na kung bakit nandito pa din ang lahat, gustong manatili at magnakaw ng pagkain. Nang makita ng dalawang hangal si Xiao Chen ay pinagpawisan sila sa takot, sinabi pa nga ng isa na Big Brother bakit hindi pa siya patay. Sa isip-isip naman ni Liu Han na hindi, imposible sa karakter ni Xiao Chen, tiyak na masasaktan niya ang mga master ng malaking sekta, at hindi may iwasang mapatay siya. Tinuro naman ni Xiao Chen si Liu Han na sabi pa nga niya na Liu Han, gusto mo bang bugbugin ulit kita? Sumagot naman si Liu Han na sabi pa nga niya na aalis na ako ngayon din. Habang pinagmamasdan ni Xiao Chen ang mga hangal ay nasabi na lang niya na ang grupo ng mga basura. Nang makalayo ng bahagya si Liu Han ay sinabi niya kay Xiao Chen na kaya kung ano ang iyong ginawa sa akin. Ayan naman ang hindi mo nagawa habang si Jiang Ming ay kinukuha palayo. Dagdag pa niya na ang isang basura ay talagang basura. Nang matapos nilang asarin si Xiao Chen ay agad itong tumakbo ng mabilis at sinabi pa nga ni Liu Han sa kanyang kapatid na kailangan mong tumakbo pagkatapos maliitin siya baliw, sumagot naman ang kanyang kapatid na nilagay mo naman ako sa alanganin. Nang makita ni Xiao Chen ang nagsitakbuhang hangal ay nasabi na lang niya na ang langgam ay mananatiling langgam. Hindi lang sa antas ng kanilang cultivation, kundi pati na din sa kanilang pananaw at estado ng pag-iisip. Sa kabilang banda naman sa Qingyan Hall tinipon ni Master Duan ang mga elder at ang mga master ng Qingyuman. Ngunit nagtataka ang isang elder, kung bakit wala ang dalawang sect master kaya naman tinanong niya si Master Duan Siliang na sect master ano ang nangyayari bakit ang dalawang sect master ay biglang umalis. Sinabi din ng isang elder na eksakto, sect master, ano ang nangyayari? Bakit pakiramdam ko may bahagi ng alaala ko na nabura? Dagdag pa ng isa na hindi, dapat sabihin na ang buong Qingyanman ay tumigil sa loob ng isang yugto ng panahon. Sa pag-aakala ng nilalang ay nagkaroon ng paghinto ang oras dahil sa nanghihina sila,
at nabawasan din ang memorya nila kaya naman pakiramdam nila ay bahagyang tumalon ang oras. Pinabulaanan naman ito ni Master Duan Sili ang nasabi pa nga niya sa mga elders na siguradong pagod na pagod ang elder. Kung tungkol kay Jiang Meng, sayang, nakakahiya na hindi siya nakarating. Dagdag pa niya na noong una, si Paulao at ang iba ay nagustuhan ang mga kwalifikasyon sa cultivation ng Jiang Meng at gusto siyang kunin bilang kanilang personal na disipulo, sa hindi inaasahang pagkakataon, nang suriin ang mga kwalifikasyon, sinabi nila na hindi naabot ni Jiang Meng ang lahat ng mga kinakailangan, kaya bumalik sila. Subalit nagalit ang isang elder sa mga sinabi ni Master Duan Siliang kaya naman sinabi ng elder na Duan Siliang, tanga ba ang tingin mo sa amin? Sino ba namang maniniwala sa kalokohang iyon? Dahil sa mga sinabi ng elder ay nagpalabas si Master Duan Siliang ng matinding aura at sinabi niya dito na mapangahas. Elder Feng, ako ang sect master ng Qindian Gate. Nanahimik na lang ang elder na naghihimutok sa galit. Pinatawag ko kayong lahat dito ngayon para mag-anunsyo. Ipasa ang aking order, pag-uutos sa Excalibur Divine Sword Sect, Mystic Valley, at Blaze Sect. Mayroon silang 3 araw para sumuko sa iyong Qindian Gate, ngunit kung mayroong anumang pagtutol o hindi pagkakasundo, papatayin natin sila. Sa sinabi ni Master Duan Siliang ay nagulat ang elder kaya naman napatayo siya dito. At sinabi niya kay Master Duan Siliang na Duan Siliang, baliw ka ba? Naghuhukay ka ng sarili mong libingan. Gusto mo ba na ang 3 powerhouse ay magpasakop sa atin sa pamamagitan ng paggamit ng sarili nating kapangyarihan? Kung gusto mong mamatay huwag mo kaming kaladkarin pababa kasama mo. Sinabi naman ni Master Duan Siliang na gusto kong alerto kayo ngayon. Dagdag pa niya na ngayong nakapagsalita na ako tungkol dito. Nangangahulugan ito na ang matanda ay nakatali sa akin. Maliban kung gusto mong mamatay. Kinabahan ang elder sa mga sinabi ni Master Duan Siliang kaya naman natigilan siya dito. Subalit hindi pa din nagpatinag ang hangal na elder at sinabi niya kay Duan Siliang na alam ko na ang iyong espiritual na kapangyarihan ay nasa ika-8 antas, ngunit ano ang magagawa mo? Dagdag pa niya na gusto kong bigyan ka ng mas maraming oras, ngunit hindi ko inaasahan na sabik kang mamatay. Sasabihin ko sa iyo na lahat ng elders ng Qindian Gate ay sumama sa akin. Ngayon, ang posisyon ng Qindian Gate Sect Master ay akin na. Nagtataka namang sinabi ni Master Duan Siliang na nagawa mong makapasok sa 8 ranggo ng God Realm. Mayabang na sinabi ng elder na hindi na masama. Duan Siliang, pareho tayo ng antas ngayon. Gayunpaman, mayroon akong mas makapangyarihang martial art technique ang nagniningas na palad ng ika-4 na baitang. Nandyan din ang suporta nitong 17 elder kahit makipagtambalan ka kay Elder Tai Xiang, hindi ka pa rin magiging kapareha namin. Nang marinig ni Master Duan Siliang ang sinabi ng elder ay sinabi niya na napagplanuhan na pala ninyong lahat ito. Ang martial arts skill ng level na ito ay ibinigay sa iyo ng Divine Sword Sect. Sumagot naman ang hangal na elder na tama iyan. Ito ay ang sekta ng banal na espada. Mula sa araw na ito, ako na ang sect master ng Qindian Gate. Payo ko sa iyo na manatili dito at huwag magmadali, inililigtas ko ang iyong buhay. Sinabi naman ni Master Duan Siliang sa hangal na elder na pagsisisihan mo ito. Mayabang niya sinabi na pagsisisihan wala akong pinagsisisihan sa buhay ko. Maya-maya pa ay nagulat si Master Duan Siliang dahil hindi siya makagalaw na sabi pa nga niya na ano ito ba ang seal array? Sinabi ng hangal na Elder Duan Siliang dito ka lang huwag kang aalis. At makikita ang seal array formation. Tuwang-tuwa naman ang hangal sa nakikita niyang reaksyon ni Master Duan Siliang. Sinabi naman ng Elder na bakit hindi mo atakihin kahit mahirap patayin, hindi ba imposible? Sinabi naman ni Master Duan Siliang na si Xiao ito, hindi ako ang pangunahing Senior Supreme. Nagtaka naman ang Elder kay Master Duan Siliang sa sinabi nito. Maya-maya pa ay naglabas si Master Duan Siliang ng Communication Stone, kaya naman sinabi ni Elder na iyan ang Communication Stone. Nasabi na lang ni Master Duan Siliang na hindi na masama ito. Dagdag pa niya na Fang Huifeng, sa pagkakataong ito, nataman mo na ang bakal na plato. Maya-maya pa ay hinagis ni Master Duan Siliang ang Communication Stone at nagsimula itong mag-activate. Sa kabilang banda naman ay nagkaroon na reaksyon ang Communication Stone kaya naman nasabi na lang ni Xiao Chen na hindi ba talaga ako makapagpahinga kahit saglit.
Ngunit sa kabutihang palad, ang pagsasamantala sa pagkakataong ito upang alisin ang maliliit na daga sa isang iglap ay ang pinakamahusay na pagpipilian para sa akin. Nagpatawag ng pagpupulong ang hangal na elder sa buong sekta. Kaya naman nagtataka ang mga disciples kung ano ito. Nasabi na lang ni Xiao Chen habang napapangiti ng malademonyo na sabik ba silang mag-announce. Habang kinukuha niya ang maskara ay natuwa siya dito na sabi pa nga niya na ang ganda ng maskarang gawa ni Duan Siliang. Sa hinaharap, ang isa ko pang pagkakakilanlan ay makalangit na paggalang. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Maya-maya pa ay nandito na ang mga disciples at ang mga official sa Qingyan Temple Meeting Hall. At ang mga core disciples ay nag-uusap na sabi pa ng isa na kung ano ang nangyayari ngayon. Sinabi din ng isang core disciple na mas pinapahalagahan ko ang aking memorya kaysa dito. Nag-aalala ang mga core disciples dahil sila ay naapektuhan din sa nangyaring labanan ni Xiao Chen at ang dalawang nilalang, na nawala ang kanilang memorya dahil sa ginawa ng nilalang na pag-activate ng teknik upang mawala ng malay ang nasa loob ng sekta. Kinumpirma naman ito ng isa na oo, tinanong ko rin ang aking master tungkol dito, ngunit sinabi sa akin ni master na magpahinga pa. Maya-maya pa ay nagsalita na ang isa na kung bakit hindi pumunta si Xiao Chen. Mayabang namang sumagot ang isa na ang walang kwentang iyon, nag-aalala ako na hindi pa siya nagigising. Lumapit naman ang isa at sinabihan niya ang mayabang na, hindi ko talaga alam kung paano naging core disciple ang isang tanga na katulad mo. Dagdag pa niya na maagang nagising si Xiao Chen, ngunit natalo rin niya sina Liu Han at Liu Feng sa isang galaw. Takang tanong naman ng mayabang na hindi ba nasira ang kanyang mga meridian. Kailan siya nagpatuloy sa pagko-cultivate? Nakangiti naman ang isa pang mayabang na kahit na maibalik ang mga meridian nito, siya ay isang basura pa rin. Dahil sa mga pangmamaliit nila kay Xiao Chen ay nagsalita ang isang core disciple na sworn brother ni Xiao Chen, nasabi pa nga niya na sa halip na makipag-usap tungkol sa iba dito, mas mahusay na pag-isipan kung paano pagbutihin ang iyong sariling cultivation. Kayong tatlo ay na-stuck sa 6th Spirit Realm ng mahigit isang taon. Kung ikukumpara kay Xiao Chen, sa tingin ko kayo ang basura. Dagdag pa niya na kung si Xiao Chen ay hindi brutal na inatake, siya ay nasa ika-6 na antas ng espiritu, ang ganitong uri ng antas ay mas mahusay kaysa sa inyo. Sinabi naman ng mayabang na Lin Bai, pag-usapan natin si Xiao Chen mamaya, tungkol sa iyo ang lahat. Huwag mong isipin na ang iyong cultivation ay nasa itaas namin, hindi ka maaaring maging bastos sa harap namin. Sumagot naman si Lin Bai, na si Xiao Chen ang aking sinumpaang kapatid. Pinahiya mo siya ng ganito bilang kapatid, ako ang mangganguna sa kanya, tsaka hindi naman ganoon kataas ang cultivation mo, kaya mo naman akong ipaglaban kung hindi ka kontento. Nanahimik na lang ang mayabang na naghihimutok sa inis. Maya-maya pa ay dumating na ang mga elder na agad namang napansin ng mga disciples. Isa-isang nagsilapitan ang mga elder sa kani-kanilang trono. At nang makaupo ang mga elder ay nagsalita ang hangal na elder na natatawa na nandito na ba ang lahat. Nang makita ni Lin Bai na nakaupo ang hangal sa trono ni Master Duan Siliang ay sa isip-isip niya na bakit nakaupo si Elder Fang sa trono ni Master Duan Siliang. Nagulat naman ang mayabang na sabi pa nga niya na kailan pa naging headmaster si Master. Maya-maya pa ay mayabang niyang pinagsigawan na si Master talaga ang nakaupo sa posisyon ng headmaster. Dagdag pa niya na pwede mo bang ibigay sa akin ang posisyon ng student leader. Si Lin Bai nasa sabog na sagalit na sa isip-isip pa niya na ano ang nangyayari. Naupo kaya si Elder Fang sa trono? Si Elder Li, ang master ng Shangguanfei at si Elder Hong, ang master ng Chai Wantang ay narito. Kaya naman napa-address na lang si Lin Bai sa mga nangyayari. At nilabas niya ang kanyang armas upang maghanda dahil sa kinukutoban siya ng kakaiba. Maya-maya pa ay nagsalita na ang hangal na sabi pa nga niya na simula ngayon, si Duan Siliang ay bababa sa pwesto bilang host ng Qingyanmen at ako, si Fang Weifeng, ay magsisilbing master ng Qingyanmen. Dagdag pa niya na simula ngayon, bababa na sa pwesto si Duan Siliang bilang host ng Qingyanmen. Tuwang-tuwa ang mayabang sa mga nangyayari dahil siya ay magiging headmaster na sa lahat ng disipulo.
At sinabi din ng hangal na elder na siya ay ang bagong headmaster ng Qingyanman. Sa mga narinig ng mga disciples ay nagulat ang karamihan at hindi nila maiwasan na mapaiyak na lang, ngunit ang iba naman ay natutuwa pa ito. Kaya naman nagprotesta ang ibang disciples na sabi pa nga nila na imposible paanong biglang nawala ang Dean. Gusto naming makita si Dean. Nagalit naman ang mayabang sa inaasta ng mga disciples sa kanyang master. Nasabi pa nga niya na ang lakas ng loob niyong sabihin iyan sa master ko. Dagdag pa niya na makatuwiran bang naging host ng Qingyanman ang aking master, kung may hindi sumasang-ayon, talunin niyo muna ako. Natuwa naman ang hangal na elder sa pinapakitang tapang ng kanyang disciple core. Nagtinginan naman ang dalawang core disciples nang marinig nila ang sinabi ng mayabang na core disciple. Maya-maya pa ay nagbigay galang ang dalawang core disciples na binabati nilang bagong headmaster. Na kahit ang ibang mga disciples ay masayang binati ang bagong headmaster. Ang mayabang naman na inaasar pa si Lin Bai na sabi pa nga niya na gaya nga ng sinabi ko, Lin Bai, nakakalungkot talaga, ikaw pala ang alagad ng headmaster at kung saan-saan mo kami pinipilit, ngunit hindi mo inaasahan ito simula ngayon. Ako, si Hao Tong, ay ang bagong headmaster ng mga disciples. Galit namang sinabi ni Lin Bai na Fang, Master. Nagtataka ako kung nasaan na ang master ko. Sarkastikong sumagot naman ang hangal na elder master na Lin Bai, ang iyong master ay napakabuti ngayon, bago pumunta rito, partikular na inutusan ako ni Duan Siliang na sabihin sa iyo na siya ay magre-retiro na. Hindi na siya babalik sa susunod na 10 taon. Nang marinig ni Lin Bai ang sinabi ng hangal na elder ay sinabi na lang niya na ito ay tulad ng inaasahan ko, ngunit sa loob-loob niya na napakawalang hiya itong Fang Huifeng. Dagdag pa ng hangal na elder na ako ay tahimik sa loob ng maraming taon, kahit na ang panloob na gawain ni Master Dan ay mabuti, ngunit siya ay kulang sa ambisyon na naging dahilan upang kami ay hindi umunlad. Kaya ngayon, mag-aanunsyo kami ng ilang balita, ibig sabihin, mula ngayon, gagawin ng Qingyanman. Ngunit may nagsalita sa likod na ikinabigla naman ng lahat, na sabi pa nga nito na kumuha ng Sword Kick, Ecstasy Valley at Flame Sect sa pagsusumit. Nang marinig ng hangal na elder ang nagsalita ay nagpintig ang balon-balunan nito. Nasabi pa nga niya na sino ang kaibigang ito na nagsalita ng ligaw sa aming malaking araw ng Fang Huifeng. Sinabi naman ng nilalang na dumating na ang langgam na tulad mo ay hindi nararapat na tawaging kaibigan o kapatid sa bathala na ito. Nagulat naman ang mga disciples na nakarinig na sabi pa kanila na nasisiraan na ba ang taong ito. Ngunit ang hindi nila alam na ang dating supreme na nilalang na nasa katawan ni Xiao Chen ang kaharap nila. Dagdag pa ni Xiao Chen na Fang Huifeng, bibigyan kita ng pagkakataong, lumuhod o mamatay. At dito na din matatapos ang ating episode 4 mga bida, abangan ang mga susunod na uploads, at magkita-kita tayo sa mga susunod na kabanata, at kung gusto mo naman na suportahan ang bidang hangal na ito ay pwede mong pindutin ang super thanks dyan sa ibaba. Maraming salamat ulit mga bida at mangyaring palike na lang po.